Kung anong bigat ng nararamdaman ko kanina, ay siya namang ganang katawang lupa ko ngayon, para akong hinihele sa ulap.n ay hindi ko nga naramdamang nakahiga pala ako, kung hindi ko pa iminulat ang mga mata. Nabungaran ko ang purong puti sa paligid, saglit pa akong pumikit at muling nagdilat, only to find out na narito ako ngayon sa hospital. Sa sobrang bigat ng talukap ko, ay hirap akong lingunin ang paligid, kaya tanging pagkakatulala na lang muna ang nagawa ko. Tahimik kong pinakiramdaman ang sarili, kung may masakit ba sa akin, maliban sa sobrang gaan ng katawan ko ngayon, ay wala na talaga akong maramdaman. Tinurukan ba ako ng anesthesia? Bakit masyado akong namanhid? Ano bang nangyari? Maya-maya pa nang halos bumigat ang puso ko, nang unti-unting ramagasa sa memorya ko ang kaninang nangyari. Hindi ko nga rin ma-worry kung kanina ba iyon naganap, dahil pakiramdam ko ay ilang araw akong natulog. Dahan-dahan ay ginalaw ko ang mga daliri, hanggang sa paunti-unti ay inangat ko ang kanang kamay, para sana hipuin ang tiyan ko. Gusto kong malaman kung may nangyari ba sa bata, kung nasa akin pa ba ang anak ko. Hindi rin nagtagal nang halos magulat ako, nang may humawak sa kamay ko, agad na bumaba ang atensyon ko kay Terence, na siyang kakaahon lang mula sa pagkakasubsob niya sa kamang kinahihigaan ko. Terence, animoy bulong sa hangin na pagtawag ko rito. Mukhang naalimpungatan yata ito, halatang bagong gising, dahil na rin sa magulong buhok, may ilang bakat pa sa kanyang mukha. Samantala ay mugto ang parehong mata, na para bang magdamag siyang umiyak. Nangunot ang noo ko, habang pinagmamasdan ang kabuuan niya, napansin kong ganoon pa rin naman ang ayos niya, sa kung ano ang ayos nito nang huling kita ko sa kanya. Marahil nga ay ilang oras lang akong nakatulog. Kamusta ang baby ko? Ang anak natin? Potol kong banggit dahil na rin sa may tila nakabara sa lalamunan ko. Hindi ito nakaimik, imbes ay umalpas ang isang patak ng luha mula sa kanyang mata. Hanggang sa manginig ang balikat nito, at naging tuloy-tuloy ang pagluha niya. Kinabahan ako sa isiping baka may nangyaring masama sa anak ko. Umawang ang labi ko, gusto ko sanang magsalita, ngunit hindi ko na nagawa nang lumakas ang paghikbi niya. Dinala pa nito ang kamay kong hawak niya sa kanyang bibig, at makailang beses na inihahaplo sa pisngi nito. Terence ang anak ko, okay lang ba siya ha? Sumangot ito bago ako nilingon upang titigan, matagal na namutawi ang katahimikan sa amin. He's fine. Mas lalo itong napaiyak sa katotohanang iyon. Tuluyan na ring umalpas ang mga luha ko, bamahaw ang tuwa sa puso ko dahil sa narinig. Dito ko talaga masasabi na gaano man kalupit ang mundo sa akin, anumang hirap ang dinanas ko, mabuti pa rin talaga ang Diyos. Thanks God. He's fine. He's fine, pag-uulit ni Terence na maging siya ay natutuwa sa balitang iyon. Tumango-tango ako bilang pagsagot, hindi na rin nakapagsalita, at para lang kaming may sariling mundo, dahil sa mga paghagulgol naming dalawa. Niyakap pa nito ang kamay ko, kapag kuwan ay hinahalik-halikan. Sa sitwasyong iyon ay hindi ko maiwasang mamangha sa nakikita, si Terence na umiiyak ngayon sa harapan ko. Si Terence na umiiyak sa sobrang tuwa, maging ako ay halos hindi mapapatawaran ang sayang nararamdaman. Nag-uumapo iyon sa puso ko, animoy bumabaha kaya pag-iyak na lang ang naging paraan ko, upang ilabas iyon. Nasa ganoon sitwasyon kami, nang bumukas ang pintuan sa likuran ni Terence, kaya sandali kaming natigil. Nagmaterialize sa paningin ko ang nakaputing unipormeng babae, habang yakap ng kanyang braso ang isang dokumento. Maya-maya pa nang matigilan ito, nang makita kami at bulgar na nanlaki ang parehong mata nito. May siya, ani Doc Ortiz. Makailang beses siyang napakurap-kurap, habang hindi makapaniwalang nakatitig sa akin. Hindi niya marahil malaman kung lalapit ba ito sa akin o hindi. Maagap akong nagbaba ng tingin sa puting kumot na nakatabon sa akin. Tumikim ito, kapag kuwan ay nagsalita, fortunately, the baby is fine. Thanks God, third is there to catch you before it's too late. Sa sinabi ni Doc Ortiz ay mabilis na lumipat ang atensyon ko kay Terence. Nasalo niya ako. Ibig sabihin ay hindi talaga ako nasagasaan ng kotse. Sa realisasyong iyon, ay umawang ang labi ko at namamangha ko siyang pinagmasdan. Thank you, bulong ko ngunit tama lang upang marinig ni Terence. Hindi ito nagsalita pero sapat na sa akin ang pagtango nito, bilang sagot dahilan para madagdagan ang mga luha kong ayaw paawat sa pagtulo.
Nakagat ko ang pang-ibabang labi, gusto sanang patigilan ang sarili, ngunit hindi ko magawa. So for now, magpahinga ka muna hanggang sa maging okay ka, at kung sa tingin mo ay kaya mo na, you can go home, dagdag ni Doc Ortiz kaya nilingon ko ito. Bahagya siyang tumungo sa akin, na para bang gusto nang ipaalam ang sarili para lumabas. Well, she respect my decision na ayaw ko siyang makita. Pero wala itong choice ngayon. Dahil siya ang naging doktor ko. Ilang segundo siguro itong nanatiling nakatayo, animoy may hinihintay na kung ano. Kalaunan nang muli siyang mapatango sa kawalan, at itinuro pa ang pintuan, nang hindi ako magsalita ay tuluyan na rin siyang tumalikod. Sandali, pagpigil ko rito nang tangkang bubuksan niya ang pinto. Can I call you mommy now? Or mama na lang? Mabilis itong humarap sa gawi ko, bumakas pa sa kanyang mukha ang gulat, at tila tinakasan ng kaluluwa sa narinig. Bumagsak ang hawak nito sa sahig, habang laglag ang panga na pinagmamasdan ako. Pati si Terence ay hindi makapaniwala, hindi ko man lingunin ay kitang-kita ko mula sa peripheral vision ko ang pagkamangha niya sa akin. Marahil ay hindi nito inaasahan ang sinabi ko, ang biglaan kong pagpapatawad. Well, naisip ko lang din, maikli lang ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang itatagal natin sa mundo. Kaya habang maaga pa ay patawarin na ang dapat patawarin. Wala namang magagawa ang galit sa atin. Isa pa, gusto ko nang maramdaman na may tinatawag na ina. Yung tipong may napagsasabihan ako ng problema maliban kay Terence, yung may iiyakan ako, yung may umaalaw sa akin. Gusto ko nang maramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Malakas na something hot si Doc Ortiz, hindi rin nagtagal nang umiyak ito ng malakas. Nagmistula itong bata na inagawa ng lollipop ng kalaro, o di kaya'y musmos na iniwan sa parke ng kanyang magulang. Nawala bigla ang poise nito, tila ba hinahayaan niyang makita ko siya sa ganoong sitwasyon. Natutop nito ang sariling bibig, pinipigilan ang sarili pero hindi lang niya magawa, dahil na rin sa nag-uumapaw na sayang nararamdaman. Lumapit pa ito sa gawi ko, samantala ay nagbigay daan naman si Terence para sa kanya, upang tuluyan akong malapitan. Doon ay mas malapitan kong nakikita ang rumaragasang luha mula sa kanyang mata. Mommy, o mama, pag-uulit ko para umalpas ang ngiti sa labi niya. Mama na lang siguro. O ikaw, ano bang mas gusto mo? Balik tanong nito sa akin, kaya mahina akong natawa. Mama, pagtawag ko sa kanya. Naging doble ang pagluha nito, para lang kaming nagpaparamihan ng luha, dahil sa sunod-sunod na pagtulo ng luha namin. Inabot nito ang basang pisngi ko, upang panasan iyon, hindi pa man nagtatagal nang dinamba ako nito ng yakap. Humagulgol siya sa pagitan ng leeg at balikat ko, habang dinig na dinig ko ang malakas niyang paghagulgol. Napatingin pa ako kay Terence na nananatiling nakatayo at pinapanood kami, nakangiti ito sa akin. Maagap ko siyang sinuklian ng matamis na ngiti, at bamulong ng pasasalamat. No words can describe how happy I am right now. Sa wakas ay nabuksan ko na rin ang puso, para tanggapin si Doc Ortiz bilang ina. Pwede na rin ba kitang tawaging anak? Sambit nito sa pagitan ng pag-iyak niya, kaya ilang beses akong tumango-tango. Oo naman po, bakit hindi mama? Muli kaming nagiyakan sa sobrang kagalakan. Kalaunan ng pareho kaming mahismasan, ay umahan ito mula sa pagkakayakap sa akin sa kaumayos ng tayo. Kasunod nito ay ang pagbukas ng pintuan. Mama, boses kaagad ni Luna ang bumungad sa pandinig namin. Bukod kay Luna ay kasabay niya sa pagpasok si Rizzy, magkahawak pa ang kamay nilang dalawa, at katulad ni Terence ay namamagari ng parehong mata ni Luna. Nang makita ako ay kaagad na pamatong ito sa upuan para lapitan ako. Mama, aniya sabay iyak ulit. Mahigpit ako nitong niyakap dahilan para yakapin ko ito pabalik, at paulit-ulit na hinahaplos ang likuran upang pakalmayin. Nakita ko ang pagngiti ni Rizzy, kaya hindi maiwasan ay napalingon ako kay Doc Ortiz kay Mama, habang may pagtatanong sa parehong mata. Alam na ba niya? Alam na kaya ni Rizzy na magkapatid kami? Ano, tanggap ba niya ako? I'm glad that you're awake now. Paunang salita ni Rizzy na tinabihan pa si Terence. I'm also glad na buhay ka pa pala, na buhay ang ate ko. Kalaunan ng walang pag-aalinlangan ako nitong niyakap. Kasama si Luna ay mahigpit niya akong niyapos, kaya hindi ako kaagad nakagalaw.
Hindi ko magawang makapagsalita sa samot-saring emosyong nararamdaman. So, this is how it feels na may sariling pamilya. Hindi man kumpleto, wala man ang tatay ko, ay masaya na ako sa katotohanang nariyan pa sila. Mariin akong napapikit, hindi rin nagtagal nang yakapin ko si Rizzy. Mabilis namang sumunod sina Terence at Mama na nakisama sa pagyakap sa amin, habang may matatamis na ngiti sa labi. Bakas ang saya, ang tuwang hindi mapapatawaran. And I swear to God, this is the best day of my life. Kailan nga bumalik ang alaala mo? Tanong ko kay Terence, kahit pa alam ko naman na ang sagot. Gusto ko lang na may mapag-usapan kami ngayon. Pasado 12:00 na ng gabi, ngunit heto kaming dalawa, hindi makatulog at nakatitig lamang sa puting kisame, habang pinapakiramdaman ang bawat isa. Nakauwi na ako mula sa hospital, ayaw kong magtagal doon, dahil hindi ako makapagpahinga ng maayos. Maya-maya pa nang marinig ko ang mahaba at mabigat na paghugot ng hininga ni Terence sa tabi ko. Gamit ang kaliwang braso niya, ay iyon ang ginawa kong unan, samantala ay hawak-hawak ko ang malaking umbok sa tiyan ko, paulit-ulit na hinihimas, dahil hindi pa rin ako makapaniwalang nandito pa rin kami ni baby at buhay na buhay. Sorry, dinig kong pagbuntong hininga ni Terence, kaya tiningala ko ito. Maliit ang naging ngiti ko sa labi. Why sorry? Hindi pa ako nakakapag-sorry sa'yo. Sorry for being such a liar, sorry kung pinagtaguan kita. Humantong pa sa kamuntikan ka ng masagasan. I'm very sorry Lila. Titig na titig ito sa kisame at hindi man niya ako magawang lingunin, ay alam kong nagpipigil siya ng luha. Hirap itong napalunok ng laway, dahilan para masilayan ko ang pagtaas-baba ng kanyang Adam's apple. Ang boses nito ay puno ng sinseridad, hindi maitatangging sising-sisi ito sa ginawa. Kalaunan nang mapatango ako, kapag kuwan ay inabot ang pisngi nito, saka masuyong hinaplos rason para balingan niya ako. Our baby is fine, so it's fine, sa mababang boses na sambit ko. Bumalik ang alaala ko noong una kong makita si Luna sa unit mo sa Demwartle. Dumagsa ang memorya ko mula noong nasa Cagayan tayo, iyong mga panahon mahal natin ang isa't isa, hanggang sa iniwan kita ng walang palem sa kagustuhang ipaglayo tayo ni na Mom and Dad. Malakas itong bumantong hininga. Saka muling hinarap ang kisame. Nang magising ako sa hospital, ay naaalala ko na lahat, hindi ko lang magawang sabihin sa'yo, dahil natatakot pa ako. Natatakot ako na baka iwan mo ako, nalayuan mo ako kasama ng anak nating si Luna. Hindi ko kaya yun Lila. Noong na nagbunga ang pagmamahalan natin dati, hindi ko na kayang malayo sa'yo. Wala namang nagbago sa nararamdaman ko, mahal na mahal pa rin kita, na handa kong isugal lahat ng mayroon ako, manatili ka lang sa akin. Nahabag ang puso ko sa mahabang sinabi ni Terence, sandali akong pumikit upang namnamin ang payapang pagtibok ng puso ko. Dulot nito ang matinding pagmamahal ko kay Terence, gaya niya wala rin namang nagbago sa pagmamahal ko sa kanya. Mas lalo nga lang akong lumubog, iyong tipong hindi na ako makakaahon sa sarili kong pagmamahal kay Terence. Baliw na baliw, patay na patay, yes, kung ganoon ang tawag doon ay sige, baliw na baliw ako sa pagmamahal ni Terence, mahal na mahal ko si Terence. So I'm sorry for being selfish and insensitive, mahal na mahal lang talaga kita Lila. Matapos iyon ay naramdaman ko ang pagdampong labi nito sa akin. Mabilis akong nagmulat nang humiwalay siya, all I can see is his tears falling down from his cheeks. Wala sa sariling natawa ako sa katotohanang umiiyak na naman si Terence. Ano ba to, pareho na kaming iyakin. Apology accepted. I love you too Terence. Hindi ka man lang ba magagalit? Maang na pagtatanong ni Terence, habang bakas sa boses ang pagkamangha. Para saan? Sa pagsisinungaling niya. Noong una siguro ay oo, nagalit ako pero sa isiping posible siyang mawala sa akin, ay mas pinili kong magpatawad. Katulad ng nangyari sa amin ni Mama, ayoko lang dumating sa punto na huli na ang lahat para sa amin. Nang malaman kong okay ang baby natin, ay okay lang din sa akin Terence. Walang magagawa ang galit sa akin. Biruin mo at ilang taon akong namuhay sa sama ng loob sa pag-iwan sa akin ni Mama. Ayoko nang dagdagan pa iyon. Mas maganda na ito, hanggat nariyan pa kayo ay patuloy ko kayong mamahalin sa paraang alam ko.
Muli ako nitong pinataka ng halik sa labi, naging malamyos ang galaw ni Terence sa labi ko, animoy nag-iingat. Hindi rin naman nagtagal iyon, at kaagad din siyang humiwalay, kapag kuwan ay tuluyan na akong hinarap. Nang gigigil pa niyang pinisil ang pisngi ko, saka inilapit ang mukha nito sa akin, para sa panibagong halik. Masuyo niya akong hinalikan sa noo, sa tungki ng ilong ko, sa magkabilaan kong mata at pisngi, pababa sa nakaawang kong labi. That's the reason why I love Lila back then, aniya saka pa ipinagdikit ang noo naming dalawa. Back then, pag-uulit ko sa narinig, the Lila I loved before was a soft-hearted. She's a simple girl with a big heart. At iyon ang dahilan kung bakit ko siya napansin. Alam mo yun, sa dinami-rami ng isda sa karagatan ay nakakita ako ng magandang sirena. Tumawa ito dahilan para tumama sa mukha ko ang mabangong hininga nito. At paano yung ngayon? Ano na ba ako ngayon? Sunod-sunod kong pagtatanong, habang nakaukit na sa labi ang nagbabadyang ngiti. It's still the same Lila though, iyon nga lang ay mas pinatatag ng panahon. Stronger and braver, the toughest woman I've known so far. The same reason why I love you, pahayag nito na labis ang naging dahilan, para magrigada ng puso ko. Napangiti ako, kasabay ng paghalik ko rito. And I always love you too Terence. Always. Wala nang mas hihigit pa sa pakiramdam na panatag ka, hindi lang sa isang bagay, maging sa isang tao. When maturity hits you so hard. Na tipong ayaw mo ng pahabay ng problema, at gustong maging masaya na lamang. Kinabukasan nang magising ako sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko, nanggagaling iyon sa malaking glass window, na malapit sa kinahihigaan ko. Maya-maya pa ay mabilis akong nagmulat, gaya ng palaging namumulatan ay wala na si Terence sa tabi ko. Alam kong may pasok si Terence, kaya malamang ay nasa kusina iyon at naghahanda ng agahan. Aalis din kasi kami, at balak naming magpa-ultrasound. 5 buwan na akong nagbubuntis, pero hindi pa namin alam ang gender ng pinagdadala ko. Ngunit si Terence ay bukang bibig na sana ay lalaki, samantalang ako ay babae naman. I know, this is my body kaya alam ko. Ganito rin ako noong pinagbubuntis ko si Luna. Anang Terence ang matalo ay kailangang sundin ang parusa. Ewan ko ba sa kanya. Sabi nito, kapag natupad ang gusto niya ay pakakasalan ako nito ora mismo sa araw na yon. Habang ako, kapag nasunod ang hula ko, ay matutulog siya sa labas ng kwarto na hindi ako katabi. Siyempre, papatalo ba si Terence? I don't think so. Wala sa sariling natawa ako, at umahan na rin sa pagkakahiga. Nagpa siya akong maligo na upang makapag-ayos na ng sarili. Hindi rin nagtagal nang matapos ako. Dumiretso ako sa walk-in closets ni Terence, kung saan naroon din ang mga gamit at damit ko. Pinili kong magsuot ng puting bisteda na umabot hanggang baba ng tuhod ko, malaki na ang umbok ng tiyan ko, kaya purong dress na lang ang naisusuot ko. Panaresan ko lang din iyon ng itim na doll shoes. Sandali kong inayos ang sarili, naglagay lang ako ng kaunting powder at lip gloss. Matapos sa ginagawa ay hinablot ko lang ang maliit kong sling bag, at lumabas na rin. Sa sala ay walang tao, habang dinig na dinig ko naman dito ang malakas na pagtawa ni Terence, at ang pagtawa ni Luna sa kusina. Nang makapasok doon ay halos umalangaw sa pandinig ko ang masayang paghalakhak nila. Agad na bumagsak ang atensyon ko kay Luna na nakaupo, kumakanta ito habang panay ang tawa niyang pinapanood ang kanyang ama, kaya lumipat kay Terence ang paningin ko. Nagluluto ito at marahang sumasayaw sa salin ng musika ni Luna. Hawak pa niya sa kamay ang isang sandok. Pareho na silang nakabihis at nakaayos, dahilan iyon para mahina akong matawa. Suot kasi ni Terence ang kanyang white polo and black pants, pero kung sumayaw ito ay nagmistulang clown sa McDonald's. Nelang ako kasabay ng pag-upo ko sa tabi ni Luna, nagulat pa ito sa presensya ko, ngunit kinindatan ko lamang siya. Mabilis naman niyang nakuha ang gusto ko, kaya nagpatuloy ito sa pagkanta. Samantala ay nakisama ako kay Luna sa panunood kay Terence, dahil nakatalikod ito at abala sa pagluluto, ay hindi pa niya ako nakikita. Pumangalumbabo ako sa lamesa, at parang teenager lang kung kiligin sa ginagawa ni Terence. Hindi rin nagtagal nang humarap siya sa gawin namin, nang bumalatay ang gulat sa mukha niya, ay hamalakhak ng tawa si Luna.
Walang pagsidla ng sayang nararamdaman namin ng oras na yun, kaya hindi ko na namalayan ang oras. Lula ng kotse ni Terence, ay dumiretso kami sa OB clinic na malapit lang din sa Casimero Wine Industry, dahil panandalian naming iniwan si Luna kay Rizzy. Wala naman siyang pag-aalinlangan na pumayag. Nakakatuwa pa nga at mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Well, ganoon nga talaga, kapag pinalaking mabuti ng isang ina. Tama nga ako noon sa naisip na isang mabuting ina si Doc Ortiz, hindi man niya nagawang gampanan ang tungkulin sa akin na anak niya, ay napunan naman nito ng dobleng pagmamahal si Rizzy. Napangiti ako, kasabay ng pagbuntong hininga ni Terence sa tabi ko. Nandito na kami ngayon sa loob ng klinik, mula sa monitor ay kitang-kita na namin ang bata mula sa tiyan ko, habang may ipinapaliwanag pa ang doktor sa akin. Maya-maya pa ay inanunsyo nito ang resulta, kasabay ng pagbagsak ng balikat ni Terence. And congrats to the both of you, it's a baby girl. That's it, I won.